Hello, magandang araw. Ako si Neil, isa akong OFW na nagtatrabaho at nakatira dito sa Jeddah. Have you been to Al Ula? Kami lately nagpunta kami doon during winter time. Bumiyahe kami dito ng 8 hours from Jeddah to Al Ula. Nasa 715 kilometers ang layo nito from Jeddah. Bale pang 5 beses na kami ni Jelb na nagpunta dito sa Al Ula, pero sila mama at tatay first time lang nila since galing sila sa Pilipinas at nagtutour lang sila dito sa Saudi. Nag-leave kami ng 1 week sa aming mga trabaho para makasama namin sila at maipasyal namin sila dito sa Saudi Arabia. Today nandito kami sa Al Shalal Cafe. Napakaganda ng cafe na ito at meron siyang entrance fee na 10 riyals per head. Aside doon sa babayaran mo na 10 riyal, syempre kailangan mo ring magkape doon sa gitna ng mga bundok ng bato na yan. Pale, papasok tayo dyan ngayon sa loob. Alas 12 ito ng tanghaling tapat at dahil napapaligiran ito ng mga matatayog na bundok ng mga bato and then malamig pa ang panahon, so napakasarap talagang tumambay dito. Tapos hindi ka na rin nasisikatan ng araw dahil malilim yung place na ito. Pagbungad pa lang sa kanilang gate, sasalubungin ka ng receptionist kasi magbabayad ka ng 10 riyal. Kahit pang 5 beses na naming pumunta dito sa Al Ula ni Jel, first time naming pumunta dito sa Al Shalal Cafe. Bale, nakita lang namin ito sa TikTok dahil nagte-trending siya noon. Since hindi pa kami nagpunta rito, pasyalan naman natin since kasama natin sila mama at tatay. Hindi mo nga aakalain na merong cafe doon sa loob. Nagtatago yung kapihan sa likod ng mga malalaking bato na ito. Napakaganda at napaka-peaceful dumaan dito. Akalain mo, merong kape doon sa loob. If ever napupunta kayo sa Al Ula, don't miss the chance. I-search nyo lang po sa Google Map ang Al Shalal Cafe. Ipopost ko din po sa comment section yung kanyang location sa Google Map. Alam nyo ba, habang naglalakad kami, naa-amaze ako sa mga creation ng Panginoon. Gaya nito, akalain mo dito sa loob ng disyerto, merong ganitong place. Kung titignan mo nga ng maigi yung mga bato, para silang na-submerge 1,000 of years ago. Bale, kapag nasa bungad ka, hindi mo pa makikita yung cafe sa loob. Kailangan mong pumasok dito sa masikip na lagusan papunta sa loob. Napakaganda rin ng daan papasok kasi may mga ilaw siya, hindi siya nakakatakot. At heto na nga pala yung isang pinakamasikip na daan papasok sa loob. Kailangan mong magkuba para makapasok ka ng maayos. From here, maglalakad ka pa ng almost 2 minutes para makita mo yung cafe sa loob. Ang challenging part lang sa paglalakad ay medyo mabuhangin siya, kaya kailangan mag-adjust yung paa mo. Anong buwan ang pinaka-the best na bumisita dito sa Al Ula? Well, my recommendation is during winter time. Minsan pumunta kami dito during summer at hindi mo makaya yung init at napaka-humid na temperature. December, January, February, March, and April, okay pa yung weather dito. Bale, December kami pumunta dito and napakarami nilang oranges. Talaga dinaan niya dito yung cylinder at saka yung ibang mga gamit ng kapihan. Dito dumaan. Grabe ah. Challenging yung pagta-transport nila, no? Dahil masikip yung daanan, kailangan nila kaming antayin na makalabas bago sila papasok. Diyan kami galing sa loob. Pagdating namin, mabuti na lang konti pa yung tao. Pero alam nyo ba, after 30 or 45 minutes pagkarating namin, ang dami ng tao. This is the coffee shop. Oh, they have ice cream. Well, I want to add, magaling mag-English yung mga tao dito and they communicate well. Kaya kung pareho ko kayo na hindi marunong mag-Arabic, huwag kayong mag-alala. Maayos yung mga tao dito and they are very professional. Nakaka-amaze. Paano nila ginawa to? Tapos doon lang idinaan. Baka may ibang daanan pa doon banda. Siguro. Ang ganda naman dito, grabe. Ang akala ko nung una meron pang ibang mga daan maliban doon sa dinaanan naming masikip, pero wala na pala. Dahil itsyusero tayo, tinanong ko yung manager dito. Ang sabi niya sa akin, since nakakapag-English siya, dinala nila ng isa-isang piraso yung mga bagay na ito tapos dito na lang nila sa loob inassemble. Diba ang galing? They required more manpower para lang magdala sa mga gamit na ito rito. Kaya super worth it yung 10 riyals. Baka may magtatanong sa comment section kung magkano ba
ba yung mga prices ng mga kape nila dito. Bale, hindi ko po siya napicturan yung QR code, pero makikita nyo po sa Google Map location nila yung kanilang menu. Sobrang sarap tumambay dito lalo na kapag winter season, at ang mga staff mababait, mga Nepalese at saka mga Indian and Bangladeshi yung mga staff dito sa loob. They are open every day from 8 a.m. to 10 p.m. Ito yung place sa Al Ula na talagang babalikan ko pa. Yun lang, thank you and God bless.